unboxing of Chair Mobile Hyper and a short review and also a Tonto benchmark test. So ito na po yung bagong Cherry Mobile Hyper. Nakuha ko po ito sa Lazada on cash delivery. Sa labas ng box nakalagay po dito Android 4.0, Snapdragon 1.2 dual core processor, 5 inches na capacitive touchscreen, and 4 gig na ROM at saka 512 MB na RAM, expandable up to 32 gig micro SD, a Wi-Fi 3.5mm, stereo audio jack, 5 megapixel back camera with flash, and a VGA on front. So let's open the box. Inside the box is the Cherry Mobile Hyper. Na-open ko na po ito kanina pero papakita ko ulit sa inyo. Yung ibang nasa loob ng box. Manual, headphones with microphone, standard Cherry Mobile na headphone, data connector and also a charger connector. Charger same ng charger ng Omega HD. Back case with flip cover. Warranty certificate. At saka yung battery. 2000 mAh battery. So ito na yung phone. 5 inches yung screen. Nasa gilid, right side, yung volume rocker. Sa itaas, yung micro USB port, audio jack 3.5mm, power button. Wala po siyang camera button. Sa likod yung camera 5 megapixel with flash. Sa ibaba yung speaker. Malaki yung phone pero okay siyang hawakan. Hindi masyadong sa itaas pala yung earpiece at saka yung mga sensor, proximity at saka yung light sensor. Yung camera na VGA nandito din sa ibabaw. Yung microphone nandito sa baba. May kabigatan po itong phone. Malaki siya at saka mabigat. Pero di gaya nung mga nakaraang unit nila na parang malambot yung plastic. Ito po matigas yung plastic niya. So ilalagay na natin yung battery. Open natin itong likod. So may dalawang SIM card siya, dual SIM. Yung isa 3G capable, yung isa GSM lang. Ito naman ang paglalagyan ng micro SD card up to 32 gig. So ilagay na natin yung battery para maboot natin at matest yung phone.
at nag-boot na yung phone. So, i-test natin kung gaano ka-responsive yung screen. So, nakikita nyo naman na very responsive yung screen. So, unahin natin yung light gaming test. Lalaruin natin yung Temple Run 2. Ang ganda yung tunog ng speaker, di masyadong malakas at di rin masyadong mahina. So, nakita nyo na walang problema sa paglaro ng Temple Run. So, okay siyang laruan ng Temple Run. So, next test, nagagawin natin yung benchmark test. Kanina, na-test ko ito at ito yung score, 6,190. So, i-test natin ulit. Medyo bumaba yung score, 6,170 na lang.
Ito yung system information niya. CPU hardware, CPU model, frequency, so yun. Try natin yung camera niya. So ito po yung kuha ng camera. Malinaw naman, hindi masyadong ganun kalinaw compare sa Omega HD dahil 12 megapixel yung Omega HD at 5 megapixel lang ito. Dito naman sa sa messaging na ito rin yung nagustuhan ko, yung responsiveness ng keyboard. Di gaya ng mga previous na mga unit na kagaya ng Flare. Ito madaling mag-detect ng character. Di gaya ng Flare na dahan-dahan mong ita-type yung character para ma-detect. Ito kahit bibilisan mo, kayang-kaya ma-detect. So, yun lang po. Kung nagustuhan nyo yung unboxing at short test at review ko, paki-like lang po sa ibaba. Salamat.